Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Matapos po mamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos ng libo-libo at sako-sakong bigas sa ating mga kababayan na benepisyaryo ng Porpis, ang sabi po ni Senator Chis Escudero, di umano ang ginawa ng pamahalaan ng ating Pangulo ay illegal daw po. Ha? Ha? Anong gusto niyang mangyari sa mga bigas na nakumpiska ng Bureau of Customs? Ano ho ang masasabi ninyo, mga ka-PL? Ito po ang buong balita. Basahin ko lang. Pero bago ko po simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, pa-like naman po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Ito na naman si Senator Chis Escudero. Binoto nyo ba ito, mga kape? Ha? Sino bumoto kay Senator Chis Escudero? Parang nagkukulay dilaw na yan. O, basahin ko na. Pamamahagi ng nakumpiskang bigas, illegal. Ayan ang sabi ng ating butihing senador. Gusto yata ipakain na lang sa mga baboy. Ha? Ang nakumpiskang bigas kaysa ipamigay sa ating mga kababayan. Wow, senator. Hindi umano legal, ha? Na ipamigay o ipamahagi ng gobyerno ang smuggled na bigas na nakumpiska ng mga otoridad sa ginawang pagsalakay sa isang warehouse sa Zamboanga City noong Setyembre 15 ayon kay Senator Francis Chis Escudero. Sir, take note, smuggled rice at nakumpiska na po ito. Ano hong gusto ninyong gawin? Kunin ng gobyerno, ibenta sa mga palengke para kumita ang gobyerno? Hindi ba parang pagnanakaw yan? Ha? Mas mabuti po itong ginawa ng ating Pangulo. Pinakinabangan pati ng ating mga kababayan. Siguradong, siyempre, maraming natutuwa. Di ba mga kapil? Kung kayo man nakatanggap ng bigas, isang sako, aba, laking tipid na ito. Di ba kasi bumili ako, binigyan na ako ng Pangulo ng kalahating kawan na bigas kaayos na rin. O di ba? O ito pa. Ang problema doon ay technically hindi yan legal. Talaga. Maganda man ang intensyon, pahayag ni Escudero. O halimbawa na lang, may bodega ka. Ayan. Bigas man o anuman ang laman. Inakusahan ka ng hoarding o smuggling. Hindi man yan basta-basta pwedeng bunutin at ipamigay tulad ni Robin Hood. Sabi ko, paliwanag pa niya. Ayan. Senator Chis Escudero, kung hindi po ako nagkakamali, nung makita po ng Bureau of Customs ang warehouse at napakaraming tambak ng bigas, hindi po sila inakusahan na smuggler. Hindi po agad sinabi na smuggled ito. Hoarder ang may-ari nito. Walang ganun po. Ang ginawa po, yung may-ari, hiningan po siya ng kaukulang dokumento. Mahaba po ang palugit na binigay sa kanila. 15 araw po, Mr. Senator, kung hindi pa po ninyo nalalaman, na ngayon, gusto pong iklian ng ating Pangulo, gagawin na lamang 7 araw.
mahaba na po ang 15 araw para isumitin ninyo ang kaukulang dokumento na nagsasabing ito ay legal. Pero matapos ang 15 araw, Mr. Senator, wala pong maibigay na sapat na dokumento ang may-ari nito. Kaya ayun, hindi na po nagdalawang isip ang Bureau of Customs na kumpiskahin ito, at yan na nga ang nangyari. Ipinamigay na lamang ng pamahalaan, pinangunahan ng ating Pangulo sa mga kababayan nating benepisyaryo ng purpose. May masama ho ba doon? May nalabag ba? Ha? Mr. Senator? Sabi ni Escudero, may sinusunod umanong proseso bago ito kumpiskahin at ipamahagi ang mga puslit. Oh, kayo mismo may sabi, puslit pala eh. Na mga kontrabando maliban na lang kung nagipag-areglo ang may-ari ng bodega o nagtatago ng bigas. Ito po ang sabi niya mismo. May proseso yan bago ma-confiscate ng pamahalaan. May proseso yan bago pwede ipamigay sa gustong pagbigyan ng pamahalaan, maliban na lang kung nakipag-areglo yung may-ari ng bodega at nagtago ng bigas na sige na, kunin nyo na lang pero huwag ninyo akong kasuhan. Ani Escudero. Senator Chis Escudero, sa palagay ko lang po kaya po ito ipinimigay na ng ating pamahalaan, pinangunahan ng ating Pangulo, baka meron na po silang pag-uusap. Diba? Baka sinabi na lang nitong may-ari ng bigas na sige na, kunin nyo na lang yan, ikumpiskahin nyo na lang yan, at ipamigay nyo na lang yan sa mga kababayan natin, kaysa naman sa kasuhan nyo ko, kaysa naman sa pangalanan nyo pa ako, at masisira lang ang pangalan ko. Malay ho natin, Mr. Senator, ganun po ang naging pag-uusap nila. Simple lang naman yan, di ba? Bakit kinakailangan pang questionin? Hindi ba kayo masaya sa ginawa ng Pangulo na namigay ng bigas sa mga kababayan natin? Ayaw nyo bang malamnan ng simura ng mga kababayan natin? Ayaw nyo bang makakain yung ating mga kababayan ng masarap na klaseng bigas? Ano ba naman yan? Pag-iisip na yan, di naman. Grabe naman po kayo. O ito pa, huli. Dismayado si Escudero dahil hanggang ngayon ay hindi na pangalanan at hindi pa rin nakasuhan ang mga nasa likod ng nadiskubreng warehouse na naglalaman ng smuggled na bigas sa Zamboanga City. Yan. Mukhang nagkakasundo tayo sa mga bagay na yan, sa mga sinabi mong yan, Senator Chis Escudero. Maging yung ating mga kababayan, tanong din ng siguro sa kaisipan nila na, bakit wala pa nakakasuhan? Bakit wala pa napapangalanan? Malamang, kasi ang gusto ng karamihan ng ating mga kababayan, makasuhan at may makulong na mga smuggler at mga hoarder ng bigas. Alam nyo ho ba mga ka-PL, dito sa binasa ko, kung mababasa nyo lang po ang comment, nabash po si Senator Chis Escudero. Karamihan, ang sabi, anong gusto ninyong gawin sa bigas? Itapon na lang sa basurahan. Ganun din, pupulutin din niya ng mga kababayan natin at papakinabangan din nila yan. Anong gusto ninyong gawin? Ibenta na gobyerno. Napakaraming comment po. Sa madaling salita, nabash po itong ating butihing senador dahil po sa kanya naging pahayag na illegal di umano. Bihira naman si Sir Francis Chis Escudero. Hindi nyo po kasi naiintindihan yung kalamsang sikmura naming mga pobre, sir. Kaming mga mahihirap, ginto na sa amin, mabigyan kami ng isang sakong bigas. Ginto na sa amin yan. Malaking pakinabang na po sa amin yan. Kaysa naman sa maglabas kami ng sariling pera namin para bumili ng bigas, gamitin namin araw-araw. Ito sir, sigurado maraming mga kababayan natin ang natuwa
sa ginawa ng Pangulo. Kami nga, na nalaman lang namin na gano'n ang ginawa ng Pangulo, ang laking tuwa po ng nararamdaman po namin. Kayo ba, hindi ba kayo natutuwa? Sir, sa ginawa ng Pangulo, hindi ba kayo natutuwa na may mga kababayan natin tayo na, ayan, mabubusog dahil sa ginawa ng Pangulo? Hay! Pilipino, bakit kayo hindi nagkakaisa? Oh, isang tabi na po natin yung usapin na yan, mga ka-PL. Dito na po tayo sa isa pang good news. Ito sa bagay yung kanina, binasa natin, hindi ba po yung good news? Ano yun? Kontra yun, kontra sa ginawa ng Pangulo. Ito po ang good news talaga. O, basahin ko lang po. Ayan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na babagsak ang presyo ng bigas kapag nagsimula na ang anihan ng palay sa bansa. Bigas, bagsak presyo sa anihan. Ayan. Ngayon pa lang Nung isang araw, nung isang linggo, nag-ani na po yung aking mga biyanan Ramdam na po dito sa amin ang pagbagsak ng presyo ng bigas Marami niyang natutuwa. Good news, mga ka-PL. Yung price cap o price ceiling ni PBBM na 41 hanggang 45, maaaring bumaba pa ho yun. Ayos. Tapos siguro baka may paparating pa ng mga in-import ang ating pamahalaan. Papantay na ang presyo ng bigas, hindi na po tayo mahihirapan. Okay? Unti-unti nang gumaganda ang presyo ng bigas. Unti-unti na rin. Siyempre, matutuwa po yung ating mga kababayan. Okay? Yan ang Pangulo. Hanggang dito lamang po, mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.